Salamat po sa iyong patnubay na patuloy mong ipinagkakalob sa amin. Lord, ikaw po ang siyang manatili sa aming kalagitnaan. Pagkat sinabi mo nga po sa book ng Mateo, sa chapter 18, verse 20, na dalawa man o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay naroon sa kanilang kalagitnaan. So Lord, we are more than two, we are more than three today. And we believe, we pray, and we trust you, Lord, that you are in the middle, in the center of this fellowship. Lord, thank you. And I pray for those, Panginoon, na makakapanood ng video na ito. I-extend mo rin po, Panginoon, ang iyong mayamang biyaya at pagpapala sa kanila. At naway maranasan nila ang iyong milagro, ang iyong habag, Panginoon, kung meron man silang dinadala sa oras na ito. Lord, maraming salamat din po sa buhay ng bawat isa. At nawa, Panginoon, ay taglayin namin ay iyong patuloy na habag, biyaya, at mga pagpapala, Panginoon. At patawarin mo rin po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, in the past days, Panginoon, mga bagay na aming nagawa na hindi nakakalugod sa iyo. Lord, sana po sa pag-aaral namin ito ay mas maintindihan pa namin ang iyong mga salita at gayon din po, Panginoon, ay matutunan namin itong maisapamuhay sa aming buhay at maging gabay, Panginoon, habang kami ay nabubuhay dito sa mundo. Lord, maraming salamat po. And we need your encouragement from day to day. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay. So, we sang, no, yung the goodness of God, yung kabutihan ng Diyos. At ang Biblia, no, siyempre sa ating bilang mga evangelicals, Protestant, no, ang paniniwala natin, and of course, ang tinatanggap natin na salita ng Diyos ay itong Old at saka New Testament, no? Luma at bagong tipan na binubuo ng 66 na libro. Siyempre sa lumang tipan, we have 37 books. 39, no? Tapos sa bagong tipan is 27 books. So, we have 66 books of the Bible, no? And of course, may layunin ito, no, kung bakit meron tayong Biblia. May layunin ito ang layunin ito, of course, upang maging gabay, no, at patnubay sa atin, sa ating mga pang-araw-araw, no, na buhay, lalong-lalo na, no, tayong mga nagtitiwala sa Diyos, tayong mga may pananampalataya sa Diyos. Hindi lang yan, no, eto sa ating sa banal na kasulatan, no, may mga sulat dito na kung saan, no, ang intensyon ng mga sumulat ay ipakita, no, yung kanilang patotoo, yung kanilang mga testimonya, katulad nung ginawa natin kanina, no. Sabi nyo nga, nagpapasalamat kayo sa mga nangyari, no, sa inyo, mga bagay, no, na kung minsan hindi natin ini-expect na nagkaroon ng kalutasan sa mga challenges, no, mga problema na dumating sa atin. At natututo tayo na ipagpasalamat yun sa Diyos. Okay? Meron din dito, no, na mga panalangin. Okay? At syempre, yan ang magiging focus natin sa oras na ito. May mga panalangin, no, na naisulat sa Biblia. Let's say, for example, sa New Testament, okay?
marami mga panalangin sa New Testament kay Apostle Paul. He prayed, no? Doon sa mga believers, sapagkat maraming mga letters, no? Mga libro ang sinulat ni Apostle Paul. He prayed for them, he prayed for the people. And of course, nagkaroon ng diin din ang kahalagahan ng panalangin. Okay? Sa lalong-lalo na sa bagong tipan, no? Mula sa Matthew hanggang Revelation. Sabi nga sa Colossians 4:2, devote yourselves in prayer, no? Being watchful and thankful. Ituunin nyo, okay, ang inyong mga sarili sa panalangin. Okay? Maging mapagmatsyag and mapagpasalamat. Of course, kanino ba tayo magiging mapagpasalamat, okay, sa Diyos? Maging mapagmatyag sa ating mga araw-araw, no, na nagagawa o ginagawa sa buhay. And of course, devote, no? Italaga ninyo ang inyong mga sarili sa panalangin. Ang panalangin ay napakahalaga. Yan ang nagsisilbing komunikasyon natin sa Panginoong Diyos. Okay? Sa araw-araw, no? Mula sa pagising, okay, pagtulog, at kung ano-ano pa na bagay na dapat natin ipanalangin, ay ito ay napakahalaga, no, sa ating buhay bilang mga mananampalataya, no, sa Panginoon. Okay? At ang panalangin dapat hindi natin kinakaligtaan talaga yan. Okay? Kaya nga, sa Mateo, no, sa chapter 6, verses 9 to 13, nagtanong ang mga disciples, no, sabing ganon nila sa pangunguna ni Peter, teach us how to pray, no? Turuan mo kami kung paano manalangin, sabi nila. And of course, ang sabi ng Panginoon, okay, this is how you pray. Ayun nga yung Ama namin. Sa ulo niyo pa ba yun? Sa Tagalog, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. At etc. No? Of course, sa English, no? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. So yung tinuro ng Panginoon, no, na panalangin sa mga disipulo niya, and of course, ang pagtuturo na yon hanggang sa ngayon, nare-remember pa rin natin. No? And of course, pag galing ka sa lumang pananampalataya, lagi namang ipinapanalangin yan. Sapagkat napakahalaga, no? Yung panalangin na itinuro ng Panginoon, yun ay kompleto na eh. So, nandun na lahat yung kumbaga pag nagluto ka ng ulam, pag nagluto ka halimbawa ng adobo o kaya kare-kare, lahat ng ingredients dapat andoon. Kasi pag nagkulang ka ng ingredients na isa, parang kulang din yung lasa. Halimbawa, pag nagluto ka ng adobo, well, sa atin, no, iba't ibang klase ng adobo. May adobong Pangasinan, may adobong Tagalog, may adobong Bisaya. So, pag adobong Bisaya, maraming sabaw. So, depende sa... Adobong tuyo. Adobong tuyo naman, adobong Tagalog, no? Adobong Tagalog yun. Adobong Pangasinan naman, yung medyo manamis-namis, no? May asukal. So, sa mga panlasa nila, kapag nagkulang ka ng isang ingredient, parang hindi kompleto. So sa panalangin, itinuro ng Panginoon ng panalangin, kompleto na yun ang ingredients. Nandun na lahat. Okay? Nandun yung panalangin ng pagpupuri, Ama namin sumasalangit ka, panalangin ng pagsamba, okay? Sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo di sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin, panalangin na supplication. Okay? Hindi lamang nagpuri sa Panginoon, kundi nanalangin ng para sa pangangailangan. Okay? Sapagkat alam na alam ng Panginoon, no, ang pangangailangan ng tao. Okay? Panalangin sa basic necessities. Okay? So, ganon yung panalangin na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. At syempre, para sa atin, sa kapanahunan natin ngayon. Hindi lamang nagturo siya ng panalangin for supplication sa mga basic needs, kundi tinuro din ng Panginoon yung panalangin patungkol doon sa kapatawaran sa mga kasalanan. Pagkat alam ng Panginoon na ang tao, hindi perfect yan. Okay? Sabi nga sa Romans 3:10, no one is perfect, not even one. No one is holy, not even one. Okay? Ayon sa nasusulat. Pero hindi naman nangangahulugan doon na porque hindi tayo banal, hindi na tayo babaliwalain na rin natin, no, yung kagustuhan ng Panginoon na makasunod sa kanyang gusto o nais sa ating mga buhay. Sapagkat ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay ay tumalima tayo o sumunod tayo sa anumang kanyang mga utos. Okay? So, panalangin. Sino ba rito ang nagpipray? Nananalangin araw-araw na hindi nakakaligtaan? Amen, no? Wag natin kaligtaan yon, yung pananalangin, no, sa araw-araw. Especially sa pagising natin and after na makauwi tayo ng bahay, sa pag-iingat, no, na ipinagkaloob ng Panginoon, o kaya nakaranas ka ng pagpapala, mga bagay na hindi natin ini-expect ay nangyari sa ating buhay, dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon yan. Dapat umiral sa atin lagi yung panalangin ng pasasalamat sa Diyos, sapagkat sa pamamagitan yan ay nakakapagdulot tayo, no, ng kalulatian sa Diyos, pagpupuri sa Kanya, at parang ipinapahiwatig natin sa Kanya yung pagiging dependent natin sa Diyos. No? Yung dependent tayo sa Kanya. Okay? Sapagkat kung magiging independent na tayo sa mentality natin, parang binabaliwala natin ang Diyos. No? Baka magdulot yun ng mas malaking problema sa ating buhay. Okay? Well, yan, nasa bagong tipan. No? Sa lumang tipan, meron ding panalangin doon. Okay? Kung sa bagong tipan, tinuruan tayo ng Panginoon Diyos, ng Panginoon Jesus ng panalangin, guidance on how to pray. At nabanggit nga natin doon yung panalangin ng kapatawaran, no, sa mga kasalanan, sapagkat of course Jesus Christ understands, no, na napakahirap para sa atin kung minsan na tumalima sa mga bagay, lalong-lalo na kapag natira na, no, yung kahinaan natin. Lahat tayo may kahinaan. Walang taong walang kahinaan. Okay? Kung minsan, kadalasan, dyan tayo tinitira ng kalaban. Ang kalaban natin, of course, ang Diablo. No? Kung saan tayo mahina, doon tayo laging, kumbaga, sinusuntok ng kaaway. Okay? Parang boxing yan eh. Okay? Kung kapag nalaman ng opponent o ng kalaban mo kung saan ka mahina, doon ka lagi susuntukin. So, ganun din ang kalaban. Ganun din ang Diablo. Kung saan ka mahina, doon ka lagi niya babanatan. Hanggang sa ikaw ay manakaw. So, pero, sa kabila ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, no, tinuruan tayo sa pamamagitan ng panalangin na sa pamamagitan niyan, no, sa kabila ng kahinaan, andyan lagi yung kanyang patnubay sa pamamagitan ng panalangin natin sa Kanya. So, ganun. Sa lumang tipan, merong kwento ron, no, patungkol ito kay David. Okay? Si
Sino bang nakakilala pa kay David? Kay David. King David. Okay? Sa lumang tipan, no, ang libro ng Salmo o mga awit, halos lahat dito, no, majority ng libro ng awit, si David ang sumulat. Okay? Base sa kanyang mga karanasan, mga patotoo, okay? Mga pagpapasalamat at pagsandal, no, pagiging independent niya sa Diyos. Okay? So, kung narinig nyo ninyo yung Psalms 23, very common yan, no, sa mga born-again Christians o sa mga mananampalataya, yung ang Panginoon ang aking pastol. Okay? The Lord is my shepherd. I lack nothing. Okay? Laging ano yan, naman niya ng mga pangangaral, no? At mga memory verses, no? The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Okay, mga ganon. He guides me through the right path for His name's sake. So, yon. Si David ang sumulat noon. At iba pang mga salmo o awit na kung saan ay nagdideklara siya ng papuri at pasasalamat sa Panginoon Diyos. Pero, merong isang striking, no? One of the striking passages na makikita natin sa Biblia na sinulat ni David, no? Dito sa Salmo, sa Lumang Tipan, eh yung panalangin niya, okay? Sa Psalms 51, chapter 51, verses 10 to 12. Okay? Ang sabi ron, sa wikang Ingles, ito ay panalangin ni Haring David. Okay? Siya ay hari na rito ng Israel. Okay? Ang sabi ni David, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Sabi niya sa 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God. Okay? Gawin mong malinis ang aking puso, O Diyos. Gawin mong malinis ang aking puso, O Diyos. And renew a steadfast spirit within me. Okay? Panumbalikin mo, no? Yung matatag na espiritu na nasa akin. Okay? So, bakit may ganung panalangin kaya si David? Bakit siya nanalangin ng ganito? Bakit niya kinausap ang Diyos ng puso sa puso? Okay? Likhain mo sa akin, likhain mo. Gumawa ka ng malinis na puso sa akin, Panginoon. Okay? At panumbalikin mo, no? Renew. Okay? Yung matatag na espiritu sa akin. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. At ang sabi sa verse 11, do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. At sabi niya sa verse 12, restore unto me the joy of your salvation, and give me a willing spirit to sustain me. So magandang basahin yun sa Tagalog, no? Kasi kung minsan kapag translate natin sa isip from English to Tagalog ng spontaneous, parang hindi wala sa rhythm. Pero basahin natin sa 51 verses 10 to 12. So, pagbasa nga, sir na yan. Kasi si Lourdes na lang. Ito na, Lourdes. Wala ko salamin. Wala ka ng salamin. Ay, oh. Ito. Ito. Salamin niya. Salamin ko. Ito. 10 to 12 ba? 10 to 12. Turo mo sa kanya. 10 to 12. Ay, wala. Ako naman ang wala. Isang pusong Yan. tapat sa aking dikaing.
Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong karapat, huwag akong alisin. Yung banal na espiritu, paghariin. Pagharian. Paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y full. Gawin mong tapat. Okay, salamat. Amen. Hanggang 11 lang pala, di ba? Hanggang 12. Nag-12 na ako. Hanggang 12. Hanggang 12. Tama yan. Sis. Okay, maraming salamat sa pagkakabasa. No? Medyo maganda yung yung reading. No? Kapag inaral at well translated no, sa Biblia mismo. So, isang pusong tapat sa aking likhain. Okay? Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Do not cast me from your presence. Yung banal na espiritu ay paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. So bakit kaya ganito ang panalangin ni David? No? Parang madugo ang nangyari sa kanya rito. Kaya siya nanalangin. So ang konteksto nito, kung bakit siya nanalangin ng ganito, ay dahil nagkaroon siya ng isa ng dalawang mabibigat na kasalanan. Noong mga panahon na namamahinga siya no, sa kanyang tawag dito, beranda, pinakataas. Medyo hindi kalayuan, no, may kapitbahay siya. May naliligo ro na isang babaeng napakaganda. Bakit naman itong babae na ito, no? Lantad kumaligo. So, nakita niya yon, okay? At nabighani si David doon. Ang pangalan ng babae na yun ay si Bathsheba. At nagkaroon siya ng attraction sa kanya. Okay? May asawa na si David, may anak na rin. At subalit hindi niya pwedeng yun yung unang temptation at nag-fall siya ron. Nagkaroon siya ng attraction, nagkaroon siya ng desire. May kasalanan na kaagad doon. Ang pangalawa, hindi niya maaangkin, no? Si Bathsheba. Kasi bakit? May asawa. Na siya. Okay. May asawa. At ang asawa nito ay isang sundalo. Okay. Yung si Ura- Bathsheba. Si Patay sa doon. Si Uriah, no? Patay sa So, doon. sapagkat malupit, no, yung pagnanasa niya kay Bathsheba. At parang gagawin niya kung anong gusto niyang gawin para mapasa kanya. Ang ginawa niya dito kay Uriah, na leader, no? Ibig sabihin, isa sa mga may katungkulan din sa mga sundalo niya. Nung may war sila, no, may digmaan sila sa kabilang lugar. Ang ginawa niya dito kay Uriah, inutusan niya na siya yung mag-lead. Siya yung manguna doon sa mga sundalo. And of course, kapag nauuna ka doon sa digmaan, anong mangyayari? Ikaw ang unang-unang Mamatay. papapas lang. Okay? So, ganun nga ang nangyari. According to his plan, namatay si Uriah, okay, sa laban. So, ano yung kasalanan na nagawa ni David doon? Una, kay Bathsheba, yung asawa, nagkaroon sila ng relasyon. At pangalawa, dahil sa ginawa niya kay Uriah, parang pinapatay niya rin. So, adultery and murder. No? Yung dalawang, pinapatay. kasi, Pinauna niya eh. Pinauna niya lang. So, Asawa kasi yun eh. according to his plan. Okay? So, dalawa ang naging kasalanan ni David. No? Adultery and of course, murder. So, kaya kung titingnan ninyo, no, ganun na lang katindi at kabigat yung kanyang panalangin dito. Panalangin niya. Okay? Panalangin. Sabi ganun, isang pusong tapat sa aking likhain. Okay? Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Bago nangyari yung mga panahon na yon, yung mga pagkakataon na yon, okay? Napakaganda ng relasyon ni David sa Panginoon.
Kaya siya na italagang hari. Subalit, nung siya ay naging hari, nagkaroon na rin ng mga makabagong pagnanasa sa kanyang puso. Ang kagandahan lang, okay, sa nangyari kay David, hindi niya binaliwala yung nagawa niya. Bagkos, siya ay lumapit sa Diyos, siya ay taimtim na nanalangin. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, hari, malakas, andun na lahat sa kanya. Subalit, nung siya ay kinausap ng Panginoon, hindi siya nag-atubili. Andun, nabagabag siya, okay? Sapagkat siya ay pinaalalahanan ng isang propeta kung ano ang kanyang nagawa. At nung napaalalahanan siya ay pagpapakumbabang lumapit at nanalangin sa Panginoong Diyos. Well, sa atin, no, sa ating mga pangkaraniwang Kristiyano, when we committed mistake, no, or sin sa Panginoon, andun yung bagabag, no? Andun yung konsensya. Hindi nawawala yon. So, kapag nangyari yon, kapag nagkaroon tayo ng bagabag, no, sa ating puso, konsensya sa ating isip, hopefully wag tayong mag-atubili, no, na lumapit sa Diyos, hingin sa Kanya yung pagpapatawad, manalangin sa Kanya, sapagkat yan ay napakahalaga sa ating buhay bilang mga nagtitiwala sa Diyos. So dito, create in me a clean heart, O God, no? Pusong tapat, malinis na puso, no? Linisin mo ko, parang patawarin mo ko, no? Sa aking nagawa. Okay? At baguhin mo, ituwid mo ang aking espiritu. Okay? Kung ang aking mga kasalanan, pawiin mo. Parang ganon. At sabi pang ganon sa verse 11, no? Sa iyong harapan, wag akong alisin, no? Do not cast me from your presence. Okay? Parang, wag mo naman akong itaboy, Panginoon. Okay? So, nandun yung maigting, no? O matinding pagpapakumbaba ni David sa Diyos. And hopefully, I'm praying, no? Sana ganun din yung attitude natin whenever, no? Sa mga pagkakataon na na-offend natin ang Panginoon. Okay? Kat ang Diyos ay lagi tayong nakikita. God knows us. Okay? Lagi tayong nakikita ng Diyos. And when things, no, that we did offend the Lord, at nakonsensya tayo, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa Kanya, kausapin natin siya, pagkat napakahalaga nun, upang sa ganon ay may ayos niyang muli, no, yung ating relasyon sa Kanya. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Okay? Huwag mo akong itaboy, itakwil, Panginoon. Okay? Ako po yung nagpapakumbaba. Iyong banal na espiritu ay paghariin. Okay? Muli maghari ang iyong banal na espiritu sa aking puso. Muli, siya yung mag-direct sa aking buhay. Okay? Alam ni David, no? Yung bigat ng kanyang nagawa. Hindi man ganun kabigat yung nagagawa natin sa Panginoon sometimes sa buhay natin. Pero sana ay magsilbi itong aral, no? Yung buhay ni David na magkaroon tayo, no, ng humbleness, pagpapakumbaba sa Diyos. Sapagkat sino ba naman tayong tao para magbataas, di ba? Tayo ay nilikha lang ng Panginoon. Tayo ay may hangganan, okay? At pag dumating yung araw na yon, pwede natin ipagsulit sa Panginoon, no? Yung mga panahon na nagmataas tayo sa Kanya. Okay? At sana hindi mangyari yon, at hindi mangyayari kung tayo ay patuloy na lalapit at magpapakumbaba sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sabi sa verse 12, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas
ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Okay? Nung tayo ay nakaranas ng kaligtasan o nung nakilala natin ang Panginoong Diyos, and hopefully lahat tayo, no? Nung tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin, nandun yung kagalakan eh. The joy of salvation. Okay? Parang nasa alapaap ka. Yun yung nawawala sa atin kapag ka na-offend natin ang Panginoon. Okay? Nawawala yon. Parang hindi na natin maramdaman, okay, kung ano yung dating galak na ating naranasan, the moment, no, na tinanggap na, yung very moment ng buhay natin na tinanggap natin ang Panginoon. Pero hindi nangangahulugan, no, na kapag na-offend natin ang Panginoon is, okay, alagwa na, no, yung banal na spirito. Hindi. Okay? Kaya nga ang panalangin dito ni David, no, wag mong do not cast me from your presence or take, no, your Holy Spirit from me. No? Naalisin yung banal na spirito sa aking buhay. Ang nawawala sa atin kapag nakakagawa tayo ng hindi maganda sa Panginoon, na-offend natin siya, is yung galak ng kaligtasan na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya nga sabi dito ni David, do not restore unto me the joy of your salvation. Ibalik mo muli, no, yung kagalakan ng iyong pagliligtas sa akin. Okay? At ang sabi pa rito sa pangalawang bahagi ng verse 12, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. So sa English nito, no, medyo naiba eh. Sabi sa English, give me a willing spirit to sustain me. Willing spirit, ibig sabihin, espiritu na handa na sumunod sa'yo. Okay? Handa na tumalima at maging obedient sa anumang kagustuhan mo sa aking buhay. Okay? Sabi nga nun sa Proverbs, no, 3:7, fear the Lord and shun evil. Matakot kayo sa Diyos at alisin ninyo, no, ano man yung masama, no, sa atin. Okay? Fear the Lord and shun evil. Okay? So, hindi naman nangangahulugan doon na ang pagkatakot, ang kaalaman sa pagkatakot sa Diyos, hindi naman niya nangangahulugan na katulad ng pagkatakot sa ibang bagay, kundi yung takot sa Diyos, ito yung andun yung tawag dito, muta ko yung salita, tamang salita eh. Nirerespeto mo. Okay? Nirerespeto natin ang Diyos sapagkat siya ang lumikha sa atin. No? Yun yung takot na tinutukoy dito. Nandun yung respect, nandun yung pagsamba, hindi yung takot, no? Natakot ka dahil sa aswang o etc. Kundi yung respeto mo sa Panginoong Diyos. At dahil may respeto ka sa Diyos, may pagsamba ka sa Diyos, iwawaksi mo, no, kung ano man yung pwedeng maka-offend sa Kanya. So dito, although, no, bagamat nakagawa ng hindi maganda, dalawang bagay, no, grave sins na nagawa ni David, ay nung na-realize niya, no, na mali at mabigat yung kanya nagawa, siya ay nanalangin. Siya ay nanalangin ng taimtim, tao sa puso sa Panginoong Diyos, and then and there, no, hindi naman ganong katigas ang puso ng Panginoon. Kapag nakita niya at na sincere, no, yung ating panalangin nagagaling sa puso, hindi naman madamot ang Panginoon. No? God is merciful. Okay? The Lord is merciful, no? A refuge in times of trouble. A refuge in times of our needs. Okay? The Lord is merciful. No? Sabi nga gano'n sa Psalms chapter 103 verse 8,
The Lord is compassionate and gracious. Okay? Is slow to anger, abounding in love. Mahabagin ng Panginoong Diyos. Okay? Huwag natin kalimutan yun. Kapag may hinaing tayo, kapag may panalangin tayo, we are sure enough, no, na ang Panginoong Diyos ay tutugon, na ang Panginoong Diyos ay nakahanda, no, na magbigay sa atin ng kapatawaran, na magbigay sa atin ng biyaya, na tayo ay kahabagan, no, sa ating mga panalangin. So, again, panalangin. Napakahalaga po nito para sa atin. Huwag nating kakalimutan, huwag nating kakaligtaan. Ito po ay nagdedeklara ng ating pagpapakumbaba sa Diyos, pagiging dependent sa Kanya, sa mga bagay-bagay na ating kinakaharap, at lalong-lalo na sa ating relasyon sa Kanya. It's a communication sa Panginoon. At ito ay magiging paraan upang sa ganon magkakaroon tayo ng kaluwagan, no, sa ating mga dalahin. Okay? So, if you forget how to pray, no, maraming mga, lalong-lalo sa panahon natin ngayon, we have YouTube, we have social media, we have TikTok, no, etc., na maraming panalangin doon na ating maririnig, na ating mababasa. Okay? So, if you are not confident enough on how to pray, just read, no? And listen to those prayers. But of course, iba pa rin talaga yung panalangin na nanggagaling sa'yo, na nanggagaling sa puso mo. It's a personal thing. Okay? So, yun yung panalangin. Lalong-lalo na panalangin ng naaayon doon sa iyong pangangailangan. Hindi ka nakagawa, hindi mo na-offend ng Panginoon, manalangin ka pa rin. Na-offend mo ang Panginoon, manalangin ka. May mga bagay na hinihiling ka na gusto mong mangyari sapagkat pangangailangan mo, manalangin ka sa Diyos. Okay? Gusto mong purihin ang Panginoong Diyos, do it in prayer. Okay? Ano bang oras ang dapat manalangin? Anytime you can pray. Kahit na habang nagtatrabaho ka, you can pray. Okay? Silently. Hindi naman sinasabi, no, na dapat manalangin ka ng maingay. Sabi nga ng Panginoong Hesus, kung kayo ay mananalangin, pumasok kayo sa inyong silid at kayo ay manalangin. Okay? So, huwag niyo ipakita sa iba na kayo ay nananalangin. You can pray silently. Sa puso mo. Sa puso mo, no? Kung ikaw ay may hinaing, manalangin ka, close the door. Kahit na nag-work ka, your eyes are widely open, you can still pray. Okay? You can communicate to the Lord by prayer, anywhere, anytime. Lalong-lalo na kapag nabigat yung ating nararamdaman, no? May mga dinadala tayo, you pray. Ang Panginoon natin, tandaan natin, hindi yan madamot sa pagtugon ng ayon sa ating mga pangangailangan. Okay? Kung kailangan natin, panalangin natin, at umasa tayong tutugunin niyo ng Panginoon. Again, sa Colossians 4:2, devote yourselves in prayer, being watchful and thankful. Okay? At anong sabi sa Mark 11:25? Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Okay? Mga katuwid, sinasabi ko sa inyo, ang Panginoon mismo nagsabi nito, anuman yung sabihin ninyo sa Panginoon, anuman yung inyong sabihin sa pamamagitan ng panalangin, maniwala kayo na ito ay inyong tatanggapin. O tinanggap na ninyo ito. At ito ay mapapasa inyo. Imagine mo, ang Panginoon mismo ang nagsabi nun. Whatever you
you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Amen. So again, yun po ang kahalagahan ng panalangin at huwag nating baliwalain bilang mga mananampalataya. Napakarami pa niya about prayer dito sa salita ng Panginoong Diyos, dito sa Biblia. At yan ang magiging komunikasyon natin upang tayo ay maging tawag dito, patuloy na makalakad ng matuwid sa Panginoong Diyos. Patuloy na may pananampalataya at tumatag ng ating paniniwala sa Kanya. Amen? Amen. Okay, so ngayon, mananalangin tayo and I will pray for you. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Tunay nga po na napakahalaga ng panalangin. Lord, sa pamamagitan nito, kami ay nakakagaang ng pakiramdam, Panginoon, sa amin. Because we believe, Panginoon, that you are answering our prayers. Hindi man ito sa ngayon, ay kami ay naniniwala na ito ay tutugunin mo na ayon sa aming mga pangangailangan. Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming narinig, mga promises, Lord. Salamat sa karanasan ni David. He humbled himself when he realized that he sinned against you. And so, Lord, we humble ourselves now at this very moment, kung ano man yung nagawa namin, Panginoon, na hindi nakakalugod sa iyo that we offended you at some point in our lives, Panginoon, in the past days. Patawarin mo rin po kami, Panginoon. Create in us a pure heart and a steadfast spirit. Lord, be the King of our lives and restore to us the joy of your salvation. Lord, I pray, Panginoon, para kay Mean, kung ano man yung kanyang panalangin, at kung ano man, Panginoon, yung kanyang pangangailangan, dinadala, and everything that challenges him or challenges her. Tulungan mo siya, Panginoon. At Lord, I pray, Panginoon, para sa mga needs na meron siya. Yes, Lord. Ikaw po siyang tumugon, patuloy na kalakasan ng katawan, Panginoon. Yes, Lord. At iba yung pag-iingat para sa kanya, especially sa kanyang pagtatrabaho. Lord, I pray for her family, Thank you, Lord. her children, Panginoon, Yes, Lord. and her family back in the Philippines. Yes, Lord. Tulungan mo po sila. Thank you, Lord. Kung sino man po may karamdaman para sa kanila, Panginoon, ikaw po siyang magbigay ng kagalingan. Yes, Lord. Lord, dalawin ko rin po si Sister Lourdes sa oras na ito. I pray for her security, your guidance upon her, Panginoon. Yes, Lord. Tulungan mo rin po siya, Panginoon, sa kanyang pagtatrabaho, patuloy na kalakasan, pag-iingat, Panginoon, sa kanya. Mulahin ko rin po sa kanya, sa iyo, Panginoon, ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Ingatan mo po sila, ang kanyang mga anak, Panginoon, at sa kanyang pag-uwi. By March, Panginoon, sana po traveling mercy ang ipagkaloob mo sa kanya. Yes, Lord. Patuloy na pagpapala para sa kanya at sa kanyang pamilya. Amen. And I also pray for Sister Cleofe, Yes, Lord. kanyang mga panalangin. I pray for June, kanyang anak, Panginoon, Yes, Lord. mga pangailangan. Lord, ikaw pang magkaloob, patuloy na kalakasan, Panginoon. Yes, Lord. Lord, I also pray for this group. Lord, ikaw pong siyang patuloy na magpala Yes, Lord. at patuloy kami na makapaglingkod sa iyo sa espiritu at sa katotohanan. Yes, Lord. Lord, I even pray, Panginoon, para sa mga makakapanood ng video na ito. Yes, Lord. Pagpalain mo rin po sila at ang iyong biyaya, ang iyong mga pagpapala, Panginoon, na extend mo sa kanila. Yes, Lord. Lord, sa lugar na ito, patuloy nawa na ang iyong banal na espiritu ang siyang manguna. Lord, maraming salamat po at patawad po ulit sa aming mga pagkukulang sa iyo. At patuloy po kami makapaglingkod at makasunod sa iyong kagustuhan, Panginoon. Lord, maraming salamat po at muli tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Niluluwalhati ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Diyos na di nagbabago.
Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin ka, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito pong aming panalangin. Amen. Amen. Si Arne talaga. Siya ka.